Hi Beb! This is Ivy and welcome to my channel. For today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano ko sinasagutan ang Easy Logbook. If you are interested na malaman kung paano ito gawin, please keep watching until the end of this video. Para po sa mga employer, ito po ang updated Easy Logbook na makikita sa Employees Compensation Commission website. For today's video, ang ipapakita ko sa inyo ay ang mismong latest na Easy Logbook na prinases ko at abangan nyo po sa susunod na video ko, ipapakita ko sa inyo yung updated Easy Sickness Filing. Okay, Beb? Ito yung mismong Easy Logbook na sinubmit ko sa SSS Online using employer's account. Dito sa date of entry, ang nilalagay kong date dito ay kung kailan ko ito ginawa or finil-upan. Next, date of notification. Dito naman ang nilalagay po dito ay kung kailan nag-abiso ang employee sa HR regarding sa kanyang aksidente or pagkakasakit. Then, sa name of employee, ilagay ang pangalan ng employee na nagkasakit or na-aksidente. Make sure na ito po ay work-related. Then, nasa sa inyo na lang po kung ilalagay nyo din yung SSS number. Ako po kasi sinasama ko na lang din po. Next, date of contingency. Ang nilalagay po dito ay date kung kailan po nangyari yung injury or pagkakasakit niya. Next, place of contingency. Ang nilalagay naman po rito ay exact address kung saan po nangyari ang injury or sickness. Next, nature of contingency. Pwedeng ilagay yung sickness, injury, or accident. Basta work-related. Next, number of days of workers was absent for work. Ang nilalagay ko naman po dito ay kung ilang days na hindi siya pinapasok ng doktor as per sa medical certificate niya. In this case po sa video na ito, 0 po yung nilagay ko. Bakit? Dahil hindi naman po siya required na mag-absent. Ang case po ng employee namin ay nakagat ng aso. So nag-process lang talaga ako nito para sa easy sickness niya dahil dog bite incident ito. So hindi na applicable dito yung SSS sickness. Sa upcoming video ko, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ito final sa SSS. And lastly, remarks. Dito sa remarks ay dapat mong ilagay or ikwento mo yung buong details kung paano na injury or nagkasakit ang empleyado. Gaya nito. Once na nasagutan na ang lahat ng required field, kailangan po itong tatakan ng employer as certified true copy. At syempre, pirmahan ng authorized signatory ng employer. Gaya nitong ginawa ko. Yung dry seal, Beb, optional lang po ito kung meron din yung company nyo. So I think that's it for this video. I hope na nakatulong sa inyo. Please do not forget to like, share, comment, and subscribe to my channel. Thank you and God bless everyone. Follow for more!